Hi guys! Welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa collect cash at paid online. Bilang isang food panda rider ay may dalawang option tayo kapag nadideliver na natin ang mga pagkain sa customer. Ito nga ay ang paid online at ang collect cash. Pag-usapan muna natin ang paid online. Ang paid online ay bayad na ng customer through online banking or through GCash. Kaya kailangan mga kapanda na kapag ito ay paid online ay siguraduhin natin hindi natin sisingilin ng cash ang customer dahil malaki ang sanction nito sa pagiging food panda rider at maaari tayong matanggal kahit hindi natin sinasadya na kolektahin ng cash ng isang paid online transaction. Katulad nito ay isang halimbawa ng isang ka-food panda rider natin na natanggal bilang isang rider dahil kinolekta niya ang cash na paid online na. Kaya mag-ingat tayo mga kapanda at siguraduhin natin na pag ito ay paid online ay hindi natin kokolektahan ng cash ang customer. May mga pagkakataon kasi kapanda na ang customer ay hindi niya alam kung paid online na ang order na dumating dahil minsan ay libre ito ng mga kaibigan or kamag-anak na taga-ibang lugar at pinapadala lamang sa kanila. Pero mga kapanda, kailangan nating maging honest at siguraduhin natin na hindi natin sisingilin ang mga customer. Maaari tayong mawalan ng trabaho bilang isang food panda rider. Ang sunod naman nating talakayin mga kapanda ay ang collect cash. Sa collect cash, kailangan nating siguraduhin na meron tayong panukli sa 500, 1,000 at kahit sa 100 pesos para maiwasan natin ang aberya sa pagdi-deliver ng pagkain kapag buo ang pera ng customer. Siguraduhin din natin na i-double check ang amount na nakalagay sa ating Roadrunner app para hindi rin tayo magkamali sa pagkukolekta at sa pagsusukli ng pera. Para naman ma-monitor natin ang ating total cash collections ay pupunta lang tayo sa ating Roadrunner app wallet at makikita natin ang history ng mga collect cash natin. At the end of our shift, kailangan natin itong i-remit sa 7-Eleven through ClickUp or pwede rin sa GCash kung meron kang load. Sa mga nagtatanong nga pala kung pwede na bang ibawas ang sweldo sa pagre-remit ng cash, ang totoong policy po ni Food Panda ay dapat nating i-remit lahat at bawiin na lang natin kinabukasan sa susunod na biyahe. Pero ako mga kapanda ay binabawas ko na ang aking sahod sa end of shift at pagdating ng 7 AM pag nag-refill na ang Panda system ng sweldo ay magpa-positive na ulit ang aking wallet. Siguraduhin mo lang kapanda na wala kang duty ng madaling araw para maiwasan mo ang auto-suspension ng Food Panda system. Pero kung wala ka namang duty ng madaling araw, okay lang namang ibawas na ang sweldo sa end of shift at kinabukasan naman ay mag-a-update naman ang system ni Food Panda. Isang paalala nga pala mga kapanda na may limit ang paghawak natin ng collect cash. Hanggang 5,000 pesos lang ang pwede nating i-collect cash at mag-o-auto suspension tayo sa Food Panda system kapag hindi natin ito na i-remit. So halimbawa, nasa biyahe ka at hindi pa tapos ang iyong duty pero naka 5,000 collect cash ka na. Kapag hindi mo ito in-remit sa 7-Eleven ay hindi mo matatapos ang duty mo at ikaw ay masususpend. Ito ay automatic sa system. So kapag ka na-remit mo na ang hawak mong pera through GCash or 7-Eleven, ay makakapagtuloy ka na ulit ng biyahe. Safety rin ito para sa atin mga kapanda, para wala tayong hawak na malaking pera at para iwas na rin sa masasamang loob. So mga kapanda, siguraduhin natin na i-double check lagi natin ang order kung ito ay paid online or collect cash. At siguraduhin natin na hindi tayo magkakamaling mangolekta ng cash sa isang paid online transaction. At siguraduhin din natin na makolekta natin ang tamang amount at makapagbigay tayo ng tamang sukli sa isang collect cash transaction. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some questions, just leave it at the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!